may mangyari sa ating pangalawang Pangulo, pag yan ay naambos ng NPA. Magandang araw po sa lahat. Ito na isang malupitang pag-real talk sa mga kapulisan, lalong-lalo na sa ating Philippine National Police Chief Romel Marbil. Pakinggan natin kung paano ang pagtatanong kay Marbil. Senator Bongo at Robin bumanat din. Pero bago ang lahat pa-like and subscribe po sa ating munting channel. Salamat po. This is my personal appeal to you, being a Filipino. Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa ating pangalawang Pangulo. Pag yan ay naambos ng NPA at nagsipagtakbuhan yung mga security niya, nakakahiya tayo. Pwede po ba makapagtanong sa ating pong PNP Chief? Yes, you have the floor, Your Honor. Salamat po. Sir, marami pong, ako po ay tagapangulo din po ng Komite ng Public Information at Mass Media. Ako po ay tunay na hirap na sa pagsangga sa mga fake news. Ako naman po ay nagpapasalamat sa pamunuan ng PNP at laging maliwanag naman po ang inyong pagbibigay ng impormasyon. Nagkakataon lamang po na imbis yung paliwanag ninyo ang naririnig, mga vlogger na hindi natin maintindihan. Ngayon po sana magamit po natin ang pagdinig na ito upang linawin lang po ang isang bagay. Medyo hindi po ito, ako po nagpapasalamat po ako sa inyong statement kanina patungkol po dito. Ito lamang po side lang pong tanong. At ito naman po nasa inyo po bilang resource speaker po namin, nasa inyo po kung gusto niyo pong sagutin o hindi. Narinig ko na rin naman po at nabasa ko na rin po yung inyong statement na ayaw niyong magsalita. Pero baka po dito po ngayon, mas maganda maging maliwanag po sa ating mga kababayan. Pero kung ano man po kung gusto niyo pong sagutin o hindi, wala pong problema. Opo, hindi po namin yung pepersonalin. Karapatan nyo po yun. Kaya lang po, baka lang magamit natin itong pagdinig na ito para malinaw po. Tinatanong po talaga ng taong bayan na hindi lamang po ang masasabi nating, alam nyo naman, hati ang ating bayan. Pero lahat nagtatanong dito, ano po ba ang katotohanan? Meron po ba talagang political pressure para tanggalin ang security ng ating Vice President? Nasa inyo po yan, sir, kung gusto niyo pong sagutin o hindi. You may respond, Chief PNP. Thank you, our Senator. No, that's yun po yung sinabi niyo. Wala pong political pressure. It's ang ginagawa po natin is really to rationalize po yung deployment ng PNP natin. And we have to make sure, no po, sabi po nila, alam mo, sir, ang nangyari po, not only the Vice President, our Vice President na nagalit po sa atin at kalim po na it's a political. No, not even. Marami po kami tinanggalan. Even yung mga classmate ko ng mga general, sabi ko, it's a time na talagang we have to rationalize. And in fact, I have already made yung sa policies natin na kung may mga threat, yung mga when they retire, kasi may mga threat, is only about 6 months. And afterwards, they can ask kung meron po talagang threat. And we have to make sure, ang deployment po, we have to refrain po yung kasi ang term po natin, VIP ang security. No, there's no term as VIP. Remember, this is a police unit, sa professional police po. They are all graduates and di po kami kagaya dati na graduate po ang mga police po natin. And we want to make sure that they are being deployed properly. Tinanggal po natin yan because ang gusto po natin, we have to professionalize po yung PSPG and make sure na dalawang po yung criteria. High threat, high security threat, and medium security threat, and no threat at all.
We want to make sure that there is already a perceived threat and hindi po yung, there's a difference between a perceived threat and an actual threat. Dati kasi, VIP ang tawag natin, that's a perceived threat. Kaya nga sinasabi po natin, and we have to rationalize and we have to change our policies regarding po dun sa deployment ng tao. Kasi ang sasabi ko nga, we need more people on the ground. Marami po kami talagang kulang, and to be honest, sir, talagang ang gusto po natin, talagang ibaba yung mga tao natin or very strict our police procedures natin. Marami po tayong kinasuhan na moonlighting na police natin. It all started in Alabang when we see two staff personnel na nandun po being used as security. And dahil po nga doon, bakit nangyayari doon? And we have to rationalize our people. We have to account them. They want to make sure. And with regard po doon sa iba, hindi lang lahat po, tinanggal lang po natin because we don't see any threat dun sa mga bantao. At ang sinasabi ko nga, kung meron pong reason, ibibigay po natin. Second, But in the case of the Vice President, do you think may threat sa kanya o wala? sir, wala po siyang threat. Wala po kami nakita. He's being loved by our people. Ang sasabi ko lang, second, ang security po ng ating Vice President is Are you under sure the... with his stand, strong stand against the CPP, NPA, wala siyang threat sa buhay niya? Sir, ang may hawak po ng security po ng ating Vice President is the Presidential Security Command. It was issued on July 9. The security of the President and the Vice President lies on the Presidential Security Command. And we will not stop po if the General Morales from the PSC asks our help to ask for more personnel, then we will give po. And the one who's making the threat assessment is not anymore. It's the Presidential Security Command po. Well, alam mo, ilan bang iniwan mo doon na security kay BP? May 31 pa po. 31. Opo. Is the 31 remaining security of her own choice or ikaw ang pumili? No sir, hindi naman po kami because mayroon pong commander po sa kanya and it's being headed by a full colonel noon sing 31 na naiiwan po. And it's up to him, up to her po, yung babae po natin na to really choose yung mga tao natin. Hindi ko po alam yung details. What will happen is, sabi ko, you have to rationalize, we just need the numbers so we can deploy them dun sa mga tao sa ground. Okay. In behalf of the Vice President and in behalf of the Filipino people who want that our Vice President is properly secured and protected, can I ask you for the record that yung iniwan mo na 31, pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating Vice President kung sino sa kanyang mga former security ang pwedeng iiwan mo? Kasi ang reklamo nga niya, may iniwan ka nga bro, hindi niya kilala, hindi siya komportable. Baka pwede yung mga security niya na from Davao na matagal na sa kanila, nakilala niya, komportable siya, baka pwedeng yun na ang ibigay natin. Kasi ang nangyari kasi, yung mga pulis na yun, kilala ko yun, mga tao ko yung mga pulis na yun. Andito ngayon, inassign mo dito sa Krami or sa Region 4 ba yun? If you are for localization para effective ang ating kapulisan sa kanilang trabaho, baka pwedeng yung taga Davao na lang ilagay mo doon.
I'm just appealing to you. I am not questioning your wisdom. Ako, just treat me as an ordinary Pilipino na gustong-gusto talagang masecure yung ating pangalawang Pangulo. Baka pwede naman na papiliin mo siya kung sino yung gusto niyang maiwan doon. Ilan ang tinanggal mo, Marvin? 75. Yung 75 na tinanggal mo, baka pwedeng, tapos may iniwan ka na 31. Sir, our chairman, can I make it clear first, no? Ah. Ang naiwan po sa kanya is 358 AFP personnel. And ang sabi ko nga, ang 106 does a wala complement. na ako doon sa... Because, sandali lang. sir, it was Wala ka na doon, being... wala tayo doon sa AFP. We are just talking about PNP. Yung PNP lang pag-usapan dahil ang PNP yung close sa kanya dahil dati siyang mayor at yung mga local police ng Davao, yun yung dinala niya doon na security. Yun lang ang pag-usapan natin, yung local, yung police lang. Kung yung 31 na yun na iniwan mo, pwede ba na pagbigyan natin ang pangalawang Pangulo na pumili siya kung sinong gusto niyang maritin doon na 31. Wala problema. Kahit na hindi mo na ibalik yung 75 na tinanggal mo, okay na yun. Gamitin natin yun sa police visibility. Ako mismo, as former chief PNP, I am with you when you say na you need people on the ground. Alam ko pareho tayo. Ang tagal na natin gusto yung mga tao na yan na matanggal sa mga VIP security dahil para magamit natin. Pareho tayo ng paningin. Pero, yun lang, ako, bilang isang Pilipino na gustong mas pangalawang Pangulo, pwede ba na yung 31 na yun, bigyan mo siya ng laya na pumili na yung tinanggal mo na dinala mo dito sa Region 4 na mga taga Davao, baka pwede yun nilagay mo para naman may peace of mind siya na sigurado siya na yung security niya ay talagang kanya. Yun na, pag-iusap ko lang sa iyo. I'm not directing you as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. This is my personal appeal to you, being a Filipino. Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa ating pangalawang Pangulo. Pag yan ay naambos ng NPA at nagsibagtakbuhan yung mga security niya, nakakahiya tayo. Pero kung yung ibalik mo yung mga taga Davao na talagang makipagpatayan sa kanya, yung mga lokal, eh, Yun na po ang pumili dito. Bago na po ba sila? Our chairman, no, hindi ko kasi nakita. It's the only one, the 106, no, the personnel na nakatalaga po kay VP in addition dun sa 358 na AFP. Ang 106 yan, I really hindi po sila kilala. Ang sinasabi ko lang, we have to reduce our personnel. Based dun sa recommendation po ng PSBG commander, I have to talk to these people and talk to the chief of staff of the VP kung tama po yung numbers, no? But if you ask me for the details, I don't know these people, hindi ko po sila kilala kung sino po naiwan. Ang sinasabi ko lang, this is inadequate na 31 po ang ibigay namin. But if kung sinasabi niyo po, it will help, then let it be po. We have hindi mo po kami argumentative with regard po sa security. If it will help, if we can add, it really depends on the VP, of course. Yung head po ng security niya, yung PSC po, si General Morales, then let it be po. Check naman na si PNP kung itong mga naiwan, choice ba niya? Tama yung sinabi ni Chairman Bato. Choice niya ito o kayo ang pumalit bago na po itong mga to? Our chairperson, hindi ko po, number one, I don't have yung kilala po. Ano, ang sinasabi ko lang, out of the 106, kasi I assume lahat yung tao niya po, yung 106 na yun. Then, ang sinasabi ko, I have to reduce based dun sa recommendation natin na wala po siyang threat. Kasi, ang sabi ko nga, ang PNP is just an augmentation of the security being given by the Presidential Security Command.
kung sinasabi po natin na makakatulong po, then and we will help in securing the Vice President po. Thank you. Wala na bang nakadeploy ngayon na PSPG sa mga negosyante lang? Ang sinasabi ko, sir, may mga high threat po, but pinatanggal ko po. If you will look at the numbers, pinatanggal ko po lahat. Basta ako, General Marvel, high security threat pa rin yung ating pangalawang Pangulo. You may question my opinion, but that's my own opinion. I know her very well. Kailangan talaga di-secure. So, yun lang pag-iusap ko, kahit na hindi mo na ibalik yung the same number na tinanggal mo, palitan mo lang yung, ibalik mo lang yung mga taga Davao na palagay ang kalooban niya, at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala na yung naiwan sa 31. I know, it's no longer your job dahil alam ko as Chief PNP, you will deal on policy statements na lang doon sa mga commanders mo on the ground. Hindi ka nagsasabi ko, ito tanggalin mo, ito iiwan mo. That's not your job anymore. Pero ito lang, I am just appealing to you, panarating ko lang sa'yo. Kung pwede, balik mo. Can I get your commitment? Of course, our chairperson. Ito na pala. Masakit sa kalooban ni Senator Ronald Bato de la Rosa na marinig ang mga pahayag ng Kingdom of Jesus Christ laban sa kasalukuyang liderato ng Philippine National Police sa ilalim ni PNP Chief Romel Marbil at maging kay Nicolas Torre ng Police Regional Office 11. Ito'y dahil sa isinagawang pagdinig nitong Lunes sa kanyang komite sa pag-imbestiga sa ginawang operasyon ng PNP SAF at CIDG sa mga religious compound ng KOJC para magsabi ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at 5 pang individual. Muling binalikan ang karumal-dumal na nangyari noong June 10, 2024. Ibinahagi ni Sister Eleanor Cardona, Executive Secretary ng KOJC at Brother Carlo Catiil, Resident Minister ng Simbahan, ang labis na pagkatroma ng mga misyonaryo nang lusubin sila ng mga kapulisan, bitbit ang malalaking armas at suot ang kanilang full battle suit na animoy lulusob sa gera. Yung lulusob ka sa banal na dako na kung walang ginagawa kundi manalangin, magpuri sa Ama, magsisimba, at wala ibang tinuturo kundi pagmamahal sa kapwa, pagsusunod sa batas, at pagmamahal sa Diyos. For the first time in my life, I saw all those PNP personnel who were ready geared for war with all their ammunitions, yung mga baril nila napakalaki. I did not know what to do. Nananalangin po kami sa time po na yon. Dinistorbo po ng mga kapulisan na para mga barumbado at parang susulo po ng gera, complete full battle gear po. Kaya po nagtakbuhan po kami doon sa gate. Akala po namin, Mr. Chair, magaling po yung mga intelligence po ng ating kapulisan at pinag-aralan po nilang mabuti. Natural po, Mr. Chair, nananalangin po kami. Whole family nandun po lahat. Nung inakyat po nila, Mr. Chair, ang aming gate, ang aming pong response, kami pong lahat, kasabay mga bata, tumakbo na po kami doon to defend our place. Ibinahagi naman ng CEO ng KOJC na si Sister Nelida Lizada na hindi nila nararamdaman na ligtas sila kapag nakapaligid ang mga kapulisan sa Davao City kasunod ng marahas na paglusob noong June 10. Noon, pag makita namin ang pulis, tama yung sinabi mo, we are happy. We feel secure. You people, we feel secure because you are there. No? You are there sa kalye. Nagbabantay sa amin. But now we don't feel secure. Nandun sa vicinity, yung iba sa kadamuhan, tapos may mga drone doon na nagsisiliparan. Kahit sa bundok, sir, mayroong drone. Matatandaan una na rin inireklamo ng KOJC ang patuloy na surveillance na ginagawa sa kanila kabilang na pagpapalipad ng mga drone araw at gabi
kasabay ng mga ulat na mayroong listening devices sa paligid ng kanilang mga religious compound. Kaugnay dito, pinagsabihan din ng dating PNP Chief Senator Bato si Torre sa nangyayari ngayon sa Davao City. The way I heard it, the way I observed, na para bang ang mga tao ay nagiging anti-police na sa Davao City. It's your job. It's your responsibility na sana, i-maintain mo yan. You reconnect with the community. Yun lang pag-iusap ko because nag-retire ako ng police Davao talaga, iba ang feeling ko. Very proud ako sa aking community and my community was very proud of the police. Pinaalala din ni Bato na binuo nila ang tiwala ng taong bayan sa pulis na sa matagal na panahon ay umiiral sa Davao. Kaya hiling niya na sana'y hindi ito mawala sa ilalim ng liderato ng PNP ngayon. Masakit sa kalooban ko na yung pulis pala sa Davao hindi na pagkatiwalaan. Well, you know, we build that trust between the police and the community for a very long time. Mahal ng pulis ang kanyang komunidad, mahal ng komunidad ang kanilang pulis. Ganyan po ang treatment namin sa Davao noon. Ngayon parang kalaban ng pulis ang community, kalaban ng community ang pulis nila. Sana ma-fix natin ito. Please, ibalik natin yung trust ng taong bayan sa ating kapulisan. Samantala, matatandaan na patong-patong na kaso na rin ang isinampa ng KOJC sa mga otoridad na nasa likod ng marahas na paglusob. Inaasahan naman na magpapatuloy ang naturang pagdinig sa Agosto 20. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Ino Mortel, SMNA News. Noong nabindang tayo nung Sabado. Nagulantang lahat sa paglitaw ni Cathy Binag sa publiko. Sa panayam sa kanya ng vlogger na si Maharlika, pinatotohanan ni Binag ang issue ng umunoy paggamit ng illegal na droga ni Bongbong Marcos Jr. Saad ni Binag sa panayam, ilang beses niya raw nakita na gumagamit ng white powdery substance o cocaine si Marcos Jr. 10 taong nagkaroon ng relasyon si Binag kay dating Davao del Norte Congressman Tony Boy Florendo, kapwa malapit na kaibigan ni First Lady Lisa Marcos at ng presidente ngayon. Kaya para sa law expert si Attorney Harry Roque, may personal knowledge si Binag sa issue. Itong Cathy Binag po, kakilala ko yan dahil kasama ko talaga nung 17th Congress, yung dati niyang partner na si Congressman Tony Boy Florendo. At syempre, yung mga panahon na yun, very close sila ni Speaker Pantaleon Alvarez. Kongresista noon sina Roque at Florendo sa 17th Congress. Ani Roque, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naunang tumukoy kay Marcos Jr. na gumagamit ng cocaine. Dagdag niya na si Marcos Jr. din ang itinuturo ng witness ni former PDEA agent Jonathan Morales na nagdodroga sa isang condo unit sa Rockwell, Makati. Tapos si Maharlika Budjakera nagpakita ng video. Yung inaantay ng tao na video. O nagpakita ng video, yung tao naman na pinapakita dun sa video, kamukhang-kamukha ni PBBM. Kaya ni Roque, mahirap pa sinungalingan ng issue ng illegal na droga ni Marcos Jr. sa paglantad ngayon ni Binag, na nauna na nagsabi na inalok at tinanggihan niya si First Lady Lisa Marcos na gumamit ng cocaine. Star witness, Cathy Binag. 5 beses ko at least sa 10 taon na ako na siya ay nakipagsama kay Congressman Florendo, nakita ang PBBM na gumagamit ng pinagbabawal na droga. At pati nga po si First Lady ay nabanggit niya na inooperan siya. Dapat naman po magsalita na ang presidente. Napakahirap pong itanggi, pasinungalingan ang naging kwento ng isang tao na naging malapit sa
isa sa pinaka-best friend ng presidente. Bukas naman ang SMNI sa anong magiging tugon ng Office of the President sa binabato ni Binag sa punong ehekutibo at sa unang ginang. Sa panig naman ni Binag, nasa 150 na mga USB raw na naglalaman ng ebidensya laban kay Marcos Jr. ang ipinamigay niya sa mga malalapit na kakilala. Bagay na lalabas kapag mayroong daw masamang mangyari sa kanya dahil sa pagsasalita sa issue. Para sa Diyos, sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondehat, SM9 News.